Bago tayo mag-umpisa, ako ay nagpapasalamat kay Rasmina Usman sa pagsali sa membership. Maraming salamat din sa mga subscribers at sa mga silent viewers. Palike at share kung hindi nakakaabala. Kung nagustuhan nyo ang aking recaps, pwede kayong mag-subscribes. Maraming salamat. Sa araw na bumukas ang mga gates sa mundo, tuluyang nasira ang lahat. Iba't ibang uri ng halimaw ang lumabas sa mga gates. Tulad ng mga wyverns, dragons, wolves, orc warriors, minotaurs, at iba pa. Hindi mabilang na mga tao na walang magawa, kung hindi mamatay sa kamay ng mga halimaw. Napakaliit na bilang lamang na tao, ang nagising sa mga supernatural na kakayahan. Tinatawag silang mga tagapagligtas ng sangkatauhan, o tinatawag din silang mga players. Isa sa kanila ay si Lee Hyun-wook, isang F-rank player, o kilala din bilang Great Steel Emperor. Siya ang huling taong tagapagligtas ng sangkatauhan. Habang siya ay nasa ere, kinokontrol niya naman ang lahat ng sandata, para mapatay ang mga halimaw. Ilang mga halimaw ang kanyang napatay, tulad ng mga orc warriors at dragons. Ngunit naniniwala ang ating bida na dahil doon tuluyang nasira ang kanyang buhay. Nakikita natin na ang ating bida ay nahihirapan, dahil sa isang military exercise. Habang napapasigaw ang lalaki sa unahan, ginagawa naman nila ang military exercise, habang nasa likuran ang kanilang mga kamay. Ang lugar na ito ay tinatawag na AMT, o ang ibig sabihin ay Anti-Monster Troop. Ang mga players na nagising ang kanilang mga kasanayan ay kinakailangan upang maglingkod. Habang nahihirapan ang ating bida sa military exercise, ito ay napasabi, bakit ako nasa ganitong posisyon kung ako ang huling tagapagligtas ng sangkatauhan? Hindi ko rin alam, habang tirik na tirik ang araw sa AMT shooting range. Napasigaw naman ang lalaking nasa harapan nila, wika nito, tayo ang pinakamalakas. Kaya paano nawala ang track ng siyam na cartridge? Gayunpaman hindi ito pinansin ng mga sundalo, dahil sila ay nahihirapan sa ginagawa nilang military exercise. Ginamit naman ng ating bida ang kanyang kapangyarihan, para makontrol niya ang isang bala na nasa bulsa. Ito ay pinalapit niya patungo sa kanyang bibig para ito ay kainin. Bigla namang napasigaw at napatanong ang lalaki na nasa unahan nila, nasa tamang pag-iisip ba kayo? Hindi sir, wika nilang lahat. Napatingin naman ang ating bida sa kanyang Windows status, kung saan makakamanipula siya ng isang bakal na may bigat na 300 gramo. Habang ninunguya ni Lee Hyun-wook ang balang kinain niya, ito ay napatanong sa kanyang isipan, paano ako nasa tamang pag-iisip, kung ito ang pangalawang pagkakataon ko sa hukbo? Biglang naalala ni Lee Hyun-wook ang una niyang buhay, kung saan may lumabas na dugo sa kanyang bibig, dahil sa ginawang atake sa kanya. Habang siya ay nakahiga at nahihirapang tumayo, may isa namang lalaking lumalapit sa kanya. Ang mundo ay pinalilibutan ng kadiliman, at ang mga gusali ay gumuho at nasira. Halos ang paligid ay pinalilibutan ng mga patay na tao. May isang malakas na pagsabog sa kanang bahagi, dahilan para lalong dumami ang napinsala at namatay na mga tao. Dahil sa daming tao ang namatay sa paligid ni Lee Hyun-wook. Ito ay napangiti at napasabi kay Gordon Tracy, sa huli. Hindi mga halimaw ang pumatay sa sangkatauhan, kundi mga player. Natawa na lang si Gordon Tracy at napasabi, ang huling bayani ng sangkatauhan. Ang Great Steel Emperor. Sa pagtanggal niya ng kanyang maskara, siya ay napatingin sa ating bida at napasabi, hindi. Isang F-rank player na si Lee Hyun-wook. Dagdag pa nito habang napapasigaw, ikaw ay mali. Kaming mga divine creatures ay humahatol sa sangkatauhan. Nagalit si Lee Hyun-wook sa pinagsasabi ni Gordon Tracy. Ito ay napasigaw at napasabi, divine creatures, edi wow. Ikaw ay isang villain lang. Kung alam ko lang paano lumakas sa isang taon. Hindi, isang araw na mas maaga. Madali lang sana kitang patayin. Ang villains ay ang mga taong ipinagbili ang kanilang mga kaluluwa sa dyablo, at nagsimulang patayin ang sangkatauhan. Napangiti na lang si Gordon Tracy sa sinabi ng ating bida at napatanong, nadidismaya ka ba? Huwag kang masyadong malungkot, kahit na alam mo nang mas maaga. Napaiyak na lang si Lee Hyun-wook sa sinabi ni Gordon Tracy. Dagdag pa ni Gordon Tracy, habang ito ay natatawa sa kalagayan ng ating bida, ang isang taong walang kwenta na gaya mo, na isang F-rank ay mamamatay lang dito.
May lumapit na isang lalaki na kasamahan ni Gordon Tracy, at ito ay may hawak na malaking maso. Dagdag pa ni Gordon Tracy habang ito ay papaalis, ganitong uri ng kamatayan. Ang pinakaangkop para sa mga F-rank na tulad mo, inangat naman ng isang lalaki ang kanyang maso, para gumawa ng isang atake sa ating bida. Sa paggawa ng isang atake ng lalaki, napaiyak na lang ang ating bida, habang sinisigaw ang pangalan ni Gordon Tracy. At dahil doon namatay si Lee Hyun-wook, hindi naman niya inaasahan na siya ay babalik sa nakaraan, tulad sa web novels. Habang ginagawa ni Lee Hyun-wook ang military exercise, nakatanggap siya ng isang anunsyo sa kanyang window screen, "Binabati kita. Napagtanto mo kung paano lumakas, meron ka na lang natitirang 9 minutes at 59 seconds, hanggang sa pagsipsip ng metal. Ang bigat ng metal na kasalukuyang magagamit mo para sa pagmamanipula ay 300 gramo." Bigla namang napasigaw ang lalaking nasa harapan nila, wika nito, "Aayusin ko ang bulok niyong kaisipan. Kapag sinabi ko ang isa, sabihin yung sundalo. Pag sinabi kong dalawa, sabihin yung mindset." Habang nagagalit at nahihirapan ang ating bida sa pinapagawa sa kanila, ito ay napasabi, "Bumalik ako sa nakaraan, at ngayon ay bumalik na ang aking kakayahan sa kanilang panimulang punto. Ngunit bakit kailangan ko pang maging isang army?" Wala na lang nagawa ang ating bida, kung hindi sumunod sa nakakataas sa kanila, kaya nagpatuloy ang kanilang military exercise. Nang sila ay natapos na sa military exercise, sila ay pinapila sa harapan ng kantin. Habang sila ay nakapila, nagsalita naman ang lalaking nasa harapan nila, wika nito, "Platoon 3 Squad 2, pasok na." Habang ito ay nagsasalita, napabulong naman ang isang lalaki sa katabi niya, "Parang, ang menu ngayon ay sausage stir-fry with chicken stew." Natuwa naman ang isa at napatanong, "Talaga ba?" Habang natutulala ang ating bida, ito ay napasabi sa isipan, "Hindi ko inaakala na babalik ako dito." Biglang nagsalita ang lalaking nasa harapan niya, "Standby squad." Napasabi naman si Lee Hyun-wook habang nakataas ang kanyang kanang kamay, "Corporal Lee Hyun-wook." Dagdag pa ng lalaking nasa harap ni Lee Hyun-wook, "May kailangan muna kayong gawin bago kayo kumain." Napakamot na lang si Lee Hyun-wook at napasabi, "Kagagaling lang namin sa training." Ngunit napangiti na lang ang lalaking nasa harapan niya at napatanong, "Ano? Training? Hoy, ikaw na talonan." Napatingin naman si Lee Hyun-wook sa lalaking nasa harapan niya at napasabi sa isipan, "Nakalimutan ko na ang tungkol sa kanya." Ang basura ng army, si Oh Sang-guk, lumapit si Oh Sang-guk sa ating bida at napatanong, "Kung gayon, dapat bang gawin ng squad ko ang trabaho?" Dagdag pa ni Oh Sang-guk, habang dinuduro niya ang helmet ni Lee Hyun-wook, "Ikaw na F-rank, hindi ka man lang makapag-level up. Maaari ka pa ring gumawa ng mas maraming trabaho sa halip na makipagkompromiso. Yan ang ginagawa mo dito. Dahil sa pagmamaliit ni Oh Sang-guk sa ating bida. Naalala niya ang dating niyang buhay, kung saan inaakala niya na hindi na siya makakaalis sa pagiging F-rank player. Ngunit hindi pa din tapos sa pagduduro si Oh Sang-guk sa ating bida. Habang pinapahiya niya si Lee Hyun-wook sa maraming tao, ito ay napatanong, "Aako ba kayo ng responsibilidad, kung may apurahang mangyari habang kami ay nagtatrabaho? Sa tingin mo ba ito ay madali, dahil isa kang corporal?" Natatawa na lang ang mga kasamahan ni Oh Sang-guk, at pati ang mga nasa loob ng kantin. Hindi naman matiis ng tagaluto, na sumilip sa pagpapahiya ni Oh Sang-guk kay Lee Hyun-wook. Hindi natuwa si Lee Hyun-wook sa pagpapahiya ni Oh Sang-guk sa kanya, kaya ito ay napatitig ng masama. Habang napapatingin ng masama si Lee Hyun-wook kay Oh Sang-guk, ito ay napatanong sa kanyang isipan, "Gaano ako ka-loser, sa nakaraang buhay?" Dahil sa pagtitig ng ating bida kay Oh Sang-guk, ito ay nagalit at napasabi, "Oh, anong meron sa pagtitig na yan? Gusto mo bang mamatay?" Biglang gumawa ng isang spell si Oh Sang-guk sa kaliwang kamay niya. Nag-alala naman si Park Jun-mo sa ating bida, habang gumagawa ng spell si Oh Sang-guk. Ito ay napatanong kay Lee Hyun-wook, "Bakit? May gusto ka bang mapatunayan? Isa akong D-rank player." Gayunpaman hindi nasindak si Lee Hyun-wook sa pagbabanta ni Oh Sang-guk. Napangiti na lang ang ating bida, at napasabi kay Oh Sang-guk, "Gagawin ko."
Pero sa ngayon bigyan mo muna kami ng pagkain, nagtaka si Oh Sang-guk sa sinabi ni Lee Hyun-wook at napasabi, ano pinagsasabi mo? Ngunit napasabi na lang ang ating bida kay Oh Sang-guk, tumingin ka sa paligid. Baka isipin ng iba na abusado ka, dahil sa sinabi ng ating bida, napatingin si Oh Sang-guk sa kanyang kaliwa at kanang bahagi. Dagdag pa ni Lee Hyun-wook, nag-aalala ako na baka masangkot ka sa mga kakaibang chismis, kapag ikaw ay dapat na maging isang mahusay na tao sa lipunan sa hinaharap. Ikaw ay isang tao na gagawa ng mahusay sa ibang pagkakataon, hindi ba? Hindi inaasahan ni Oh Sang-guk na ganito ang mangyayari, kaya sumang-ayon na lang ito kay Lee Hyun-wook. Sumigaw naman ng malakas si Lee Hyun-wook, wika nito, dahil ito ang iyong mga utos, kakain kami ng mabilis. At pagkatapos ay gagawin namin ang trabaho ng mabilis. Habang napapatingin si Oh Sang-guk sa kaliwang direksyon, ito ay napasabi, okay. Good work. Ngunit napansin niya na sobrang dami ang nanunood sa kaliwang direksyon. Kaya ito ay napasigaw at napasabi, ano ang pinapanood niyong lahat? Kumain na kayo. Biglang umalis si Lee Hyun-wook sa kanyang linya, at habang ito ay lumalakad papalayo, ito ay napasabi, Park Jun-mo, kumain ka na. Wala akong ganang kumain, yes sir, wika ni Park Jun-mo. Napatingin naman si Park Jun-mo sa ating bida, at ito ay napapaisip na parang may nagbago kay Lee Hyun-wook. Habang naglalakad si Lee Hyun-wook papunta sa likuran ng gusali. Napasabi naman si Oh Sang-guk sa kanyang isipan, ano iyon? Lee Hyun-wook, ang siraulo na iyon, medyo may kakaiba sa kanya. Nang nakapunta na si Lee Hyun-wook sa likuran ng gusali. Ito ay napakagat ng labi, dahil sa inis at galit niya kay Oh Sang-guk. Habang nagigigil pa din si Lee Hyun-wook kay Oh Sang-guk, ito ay napasabi, oo, ito ay nagawa ko ng maayos. Ito ay wala lang, kumpara sa ginawa ng siraulo na yon, naalala bigla ni Lee Hyun-wook, ang ginawa ni Gordon Tracy sa nakaraang buhay niya, kung saan siya ang dahilan, kung bakit madaming tao ang namatay. Napapamura na lang ang ating bida habang binabanggit niya ang pangalan ni Gordon Tracy, ngunit ito ay napasabi, kung magtatagal ako dito, dahil sa nagdulot ako ng gulo, hindi ko na maaabutan ang siraulo na iyon. Biglang nag-anunsyo sa kanya ang kanyang window screen, maaari mo na ngayong manipulahin ang 1 gramo o higit pa. Nakumpleto na ang pagsipsip ng metal, ang bigat ng metal na kasalukuyang magagamit mo para sa pagmamanipula ay 309 na gramo. Napatingin si Lee Hyun-wook sa kanyang window screen at napasabi, 1 gramo. Tinaas ni Lee Hyun-wook ang suot niyang helmet, at kinuha ang mga kutsara sa uluhan nito. Habang hawak-hawak niya ang mga kutsara, ito ay napasabi, gayunpaman, hindi alam ng mundo na pwede pa akong mag-level up. Pupunta ang ating kwento sa loob ng kantin, kung saan napapasigaw at napapatanong ang isang kasamahan ni Lee Hyun-wook, wika nito, hoy! Nasaan ang lahat ng kutsara? Napatanong naman ang isa, hindi mo ba sila dinala? Dagdag pa ng isang lalaki, habang pinapakita niya kay Park Jun-mo na walang kalaman-laman, ang dinala nilang lagayan ng kutsara. Private Park Jun-mo, may problema. Ang lahat ng kutsara na nandito ay nawawala. Walang kaalam-alam ang mga kasamahan ni Lee Hyun-wook, na siya ang kumuha ng lahat ng kutsara nila. Kinain isa-isa ni Lee Hyun-wook ang mga kutsara na nakuha niya. Sa paglunok niya ng kutsara, siya ay nandiri at napasabi, ito ay lasang bakal. Nang natapos ng kainin ni Lee Hyun-wook ang mga kutsara, biglang lumabas ang kanyang window screen, simulan ng pagsipsip ng metal. 12 minuto 59 na segundo ang natitira hanggang sa pagsipsip ng metal. Ang bigat ng metal na kasalukuyang magagamit mo para sa pagmamanipula ay 309 na gramo. Inaasahang ito ay tumaas pagkatapos ng pagsipsip ng 1.25 na gramo. Nang nabasa ni Lee Hyun-wook ang anunsyong lumabas sa kanyang window screen, hinawakan niya ang kanyang M7 bayonet at napasabi, ang isang M7 bayonet ay may bigat na 140 na gramo. Kung gusto kong maglagay ng mas maraming timbang dito, ito ay para sa impact. Makokontrol ko lang ang isa sa mga ito, dagdag pa ni Lee Hyun-wook habang ito ay napapakamot, dahil sa nakita niya sa kanyang window screen, ang mga bala ay 1 gramo lamang, at ang mga kutsara ay 1.25 gramo lamang. Masyadong matagal bago maabot,
Kung nasaan ako dati, mamamatay ako ng mabilis kapag ganto. Yun lang ba ang pagpipilian ko ngayon? Siguro. Mayroon akong 3 araw para maghanda, wika ni Lee Hyun-wook habang ito ay napapatingin sa itaas ng bundok. Dagdag pa ni Lee Hyun-wook habang ito ay seryosong seryoso, kung gayon, kailangan kong talunin ang isang boss mobs ng level 1. Ginamit ni Lee Hyun-wook ang kanyang kakayahan, dahilan para umangat ang lalagyan ng kanyang patalim. Sa paglabas ng kanyang patalim sa lagayan, ito ay pinalutang ni Lee Hyun-wook gamit ang kanyang kakayahan. Nang tuluyan ang nakontrol ni Lee Hyun-wook ang kanyang patalim, siya ay napangiti at napasabi, "Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng pagiging eksperto." 3 araw ang nakalipas, naatasan si Lee Hyun-wook at Park Jun-mo sa 3rd Brigade, 1st Battalion Station Namsan 5th Post. Habang silang dalawa ay nagbabantay sa lugar, napatingin si Park Jun-mo kay Lee Hyun-wook, dahil ito ay nagtataka na parang may kakaiba kay Lee Hyun-wook. Ngunit biglang inangat ni Lee Hyun-wook ang kaliwa niyang kamay, para tignan kung anong oras na. Napansin naman ito ni Park Jun-mo, kaya ito ay napatanong, "Corporal Lee Hyun-wook, parang nagbago ka kamakailan lang." Habang napapatingin si Lee Hyun-wook sa kanyang orasan, ito ay napatanong kay Park Jun-mo, "Hindi ka ba komportable?" "Hindi naman sa ganun," wika ni Park Jun-mo. Bigla namang nag-anunsyo ang window screen ni Lee Hyun-wook, "Maaari mo na ngayong manipulahin ang 6 na gramo o higit pa. Nakumpleto mo na ang pagsipsip ng metal, ang bigat ng metal na kasalukuyang magagamit mo para sa pagmamanipula ay 1,359 na gramo, dagdag pa ni Park Jun-mo. "Ang ibig kong sabihin, sa tingin ko nagbago ka para sa ikabubuti." Bigla namang nagulat at napatanong si Park Jun-mo sa paglapit ni Lee Hyun-wook, "Bakit bigla ka na lang lumalapit?" Sa paglapit ni Lee Hyun-wook kay Park Jun-mo, ito ay napatanong, "Park Jun-mo, pinagkakatiwalaan mo ba ako?" Napangiti at napasabi na lang si Park Jun-mo, "Yes sir." Ngunit hindi naniwala si Lee Hyun-wook sa sinabi ni Park Jun-mo. Kaya kinasa ni Lee Hyun-wook ang hawak niyang baril, habang tinatawag ang pangalan ni Park Jun-mo. Nagtaka naman si Park Jun-mo, at napatanong, "Ano yun?" Sa ilalim ng kagabihan, may biglang lumitaw na isang gate portal malapit kung nasaan sila Lee Hyun-wook. Isang pangit na kalbong goblin na may matatalim na ngipin, ang lumabas isa-isa sa gate. Sa paglabas nila isa-isa sa gate sila ay dali-dali ding nagsitayuan. Nang nakatayo na ang isa, nilagay niya ang kanyang sandata sa likurang bahagi. Ito ay naglakad paabante, at sumilip sa bangin, para malaman kung meron pang mga gising na tao. Gayunpaman mahimbing natutulog ang mga sundalo, dahil sa kapagudan. Kaya hindi na nila namalayan na may bumukas na isang gate portal sa paligid nila. Nang nalaman na ng isang goblin na walang katao-tao sa paligid, ito ay sumigaw para maghandang umatake. Ngunit biglang may isang patalim ang palapit sa kanyang muka. Sa bilis ng patalim na palapit sa kanya, hindi na ito napansin ng goblin, dahilan para ito ay tumama sa kanyang muka, at ikatalsik niya ng malayo. Ang umatake pala sa isang goblin ay ang ating bida na si Lee Hyun-wook. Hindi naman inaasahan ng mga goblin na may dadating na kalaban. Nang nakabalik na ang patalim ni Lee Hyun-wook, ito ay napaduro sa mga natitirang goblin. Gayunpaman hindi nasindak ang mga ito, habang tinutulungan ng dalawa ang isang goblin para makatayo, tinaas naman ng isang goblin ang kanyang kanang kamay para maghandang umatake. Napangiti na lang si Lee Hyun-wook at napasabi, "Hindi ko ine-expect na magiging masaya akong makita kayo. 3 araw akong naghintay para makita kayo." Ngunit biglang napalingon si Lee Hyun-wook sa goblin na inatake niya kanina. Pinilit tumayo ng goblin gamit ang kanyang espada, kahit malubha ang natanggap niyang atake. Nagulat si Lee Hyun-wook at napasabi, "Hindi pa ako nabigo sa mga ambush. Siguro level 1 lang talaga ako." Dagdag pa ni Lee Hyun-wook, habang pinapaikot niya ng mabilis ang kanyang patalim, "Ito ang aking pangalawang pagkakataon sa buhay. Kaya hindi ko talaga gusto ang paggawa ng parehong trabaho ng 2 beses." Habang umaagos ang dugo ng goblin, ito ay napapatingin kay Lee Hyun-wook. Nang nakakuha na ng sapat na lakas ang goblin, ginamit niya ang kanyang kanang paa, para makalapit ng mabilis kay Lee Hyun-wook. Habang palapit ang goblin napasabi naman si Lee Hyun-wook, "Kahit anong kalokohan ang gawin mo, mamamatay ka pa rin sa mga kamay ko."
Nang nakalapit na ang goblin sa kinakatayuan ni Lee Hyun-wook, binuka niya ang kanyang bibig, habang ito ay gumagawa ng isang atake. Gayunpaman hindi sapat ang bilis ng goblin para makagawa siya ng isang atake kay Lee Hyun-wook. Bago niya pa may hampas ang gamit niyang sandata, naunahan na siya ni Lee Hyun-wook sa pamamagitan ng pagputol ng ulo ng goblin. Sa bilis ng pangyayari tumilapon na lang ang ulo ng goblin, habang dumikit naman ang patalim ni Lee Hyun-wook sa puno. Nagalit naman ang mga goblins, sa pagpatay ni Lee Hyun-wook sa kalahi nila. Nang tuluyan nang namatay ang goblin, may isang pulang bilog na bagay ang lumabas dito, ito pala ay isang mana steel. Habang natutuwa si Lee Hyun-wook sa mana steel na lumabas sa goblin, ito ay napasabi, alam ko ang hinaharap. At kailangan kong kumain ng bakal para lumakas, ginamit ni Lee Hyun-wook ang kanyang kakayahan, para mapalutang ang mana steel, patungo sa kanyang bibig. Nagtaka ang mga goblin sa pagkain ni Lee Hyun-wook ng mana steel na nanggaling sa kanilang kalahi. Habang ninunguyan ni Lee Hyun-wook ang mana steel, ito ay napasabi, tama. Ang nakakadiring lasa ng mana steel, nagsuka at nandiri naman ang mga goblin sa pagkain ni Lee Hyun-wook sa mana steel. Sa pagkain ni Lee Hyun-wook sa mana steel, biglang may lumabas na anunsyo sa kanyang window screen, binabati kita. Nakakain ka ng isang mana steel, isang metal na galing sa ibang mundo. Mayroon kang 23 minuto at 59 na segundo na natitira hanggang sa pagsipsip ng metal. Ang bigat ng metal na kasalukuyang magagamit mo para sa pagmamanipula ay 1,359 na gramo. Inaasahang ito na tumaas pagkatapos ng pagsipsip ng hindi nalalamang gramo. Tataas din ang iyong mana pagkatapos ng pagsipsip. Natuwa si Lee Hyun-wook sa anunsyo na nakita niya sa window screen. Habang binabasa niya ang anunsyong natanggap niya, ito ay napasabi, ibig sabihin. Kung kakainin ko lahat ng mga bagay na nadatnan ko ngayon, ang mahirap na buhay na ito ay magiging madali na lang. Napalingon bigla si Lee Hyun-wook sa mga goblins, habang ito ay napapangiti dahil sa nalaman niya, bigla namang nagtaka ang mga goblins sa biglang pagtingin ni Lee Hyun-wook. Kaya sila ay naghanda para sa gagawing atake ni Lee Hyun-wook. Ginamit ni Lee Hyun-wook ang kanyang kakayahan, para kunin ang kanyang patalim sa puno. Nang nakuha niya na ang kanyang patalim, ito ay agad umatake sa mga goblins, habang umaatake si Lee Hyun-wook, ito ay napasabi, ngayon. Simulan na nating magmukbang.